ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Sa Barangay Hall ang takbo ng isang menor de edad na nasangkot sa rumble sa May Kawayan, Bulacan. Pero sa halip na mapakinggan at matugunan ang kanyang sumbong, sa loob pa siya mismo ng Barangay Hall nakatikim ng pambubugbog. Ang resibo ng biktima, ang CCTV footage ng pagsapak sa kanya habang kausap ang desk officer ng barangay. Saan ka tinatamaan? Sa puro ulo po tama ako. Ano nga ba ang punot dulo ng gulo? At sino-sino ang mga sangkot sa pambubugbog sa menor de edad? Dentistang hindi raw lisensyado, inentrap ng mga operatiba. Pero si doktora, todo pilit na hindi siya japek at impostora. May lisensya po ba kayo? Opo. Ano po lisensya niyo? Ayan po. At sa gitna ng operasyon, agaw pansin ang iba't ibang pangalan na nasa certificates na nakadisplay sa clinic. Hala! Nagkamali kaya sa pagkakahuli ang mga operatiba? Baka mapangiwi na lang kayo sa malakavity na secret ni doktora. Ang pagpunot sa katotohanan, abangan mamaya! Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang bayatraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang kapwa ako po si Emil Sumangil. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag daw magagalit. Pero paano kung ang tinamaan, hindi tinapay ang hinagis pabalik, kundi tinapay na may palamang suntok at kuyog sa loob mismo ng Barangay Hall. Kaya naman, ang menor de edad na binugbog, gusto silang busugin ngayon ng patong-patong na reklamo. Sariwa pa ang mga pasa at sugat na tinamo ng 16 na taong gulang na si Jasper. Hindi niya tunay na pangalan. Matapos siyang bugbugin ng isang grupo ng mga lalaki sa May Kawayan, Bulacan. So ito ay tigmak ng dugo ito. Apo. Galing ito sa bibig mo o saan? Sa ilong po. Bumulwak. Dito ngayon napunta. Apo. Ito literal, sarado yung mata mo. Sa magaho ito dahil sa tama. Maga po. Tama po sa tama. Ang pambubugbog daw sa binatilyo nangyari sa loob mismo ng Barangay Hall. Meron ko nakikitang kulay pula dyan sa kanang mata mo. Na paano yan? Sa loob po ng barangay, doon po ako binugbog sa loob ng barangay. Ano ang mga sumunod na nangyari? Kinakaladkad pa po ako papuntang barangay. Tapos po, yung habang po kinakaladkad po ako, may isa pa pong sumusuntok sa akin. Saan ka tinatamaan? Sa puro ulo po tama ako. Pero paano nga ba sinapit ng biktima ang pangbubugbog sa loob pa mismo ng tanggapan ng kanilang barangay? Susunod, ang muling pagharap ni Jasper at mga nambugbog sa kanya sa loob mismo ng Barangay Hall. Mauuwi ba ulit sa bangayan? Ilang taon lang to. Kaya ako nandito dahil gusto ko ng hustisya. Abangan mamaya! Dentistang hindi raw lisensyado, inentrap ng mga operatiba. Pero si doktora, todo pilit na hindi raw siya isang impostora. I will tell you the truth na. Ako po ay... May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ating gabi noong October 17, makikita sa closed-circuit television o CCTV footage ang grupo ng mga kabataan na nagkukumpulan. Pero sa mga susunod na eksena, isa-isa nang binabato ng mga kabataan ng ilang bahay sa kalsadang ito. Maya-maya pa, isang grupo ng mga lalaki ang sumugod at hinabol ang mga kabataang nambato ng bahay. Naabutan nila si Jasper, kaya siya raw ang napagbuntunan ng galit ng mga lalaki. Ano ginawa sa'yo? Ano po, inambahan po ako ng gunting, tapos po binugbog na po ako doon. Okay, tapos pagkatapos ano nangyari? Yun nga po, may nakakita na po sa aming barangay tanod. Kinukuha na po ako ng barangay tanod, ayaw po nila ako ibigay. Paanong ayaw? Bakit mo nasabing ayaw? Kasi po, nakaganyan pa rin po sa damit ko po eh. Tapos sabi, ayoko ibigay sa ito, mabibilis itong mga to, gumanon po. Nung binigay na po ako, pinasok na po ako sa loob ng barangay. Pero kung inaakala ng binatilyo na magiging ligtas na siya sa loob ng Barangay Hall, may mas matindi pa pala siyang sasapitin. Habang kinakausap ni Jasper ang desk officer ng barangay, isa-isang sumugot ang 7 lalaki sa Barangay Hall at sinimulan na nilang paulanan ng suntok at sampal ang binatilyo. Ito po, yung una pong sumuntok sa akin. Gigil na gigil yung isa na yun. Oh, yun oh. Binabanatan ka sa likod ah. No. Ito nakadilaw. Anong gagawin nito? Ito. Palim po, Oh, sinampal ka.
Nung binanatan ka dyan sa kanang mata mo, anong naramdaman mo? Blackout na po eh. Nalaman ko na din po na may bumubugbog pa po sa akin sa CCTV na lang po. Matapos ang tensyon sa loob ng barangay hall, isa-isa na ring nag-alisan ang mga nanakit na lalaki. Ano ang gusto mong mangyari ngayon? Hustisya po. Sa paanong paraan? Kulong po. Eh kung sabihin nila na, nauna ka eh, pinagbabato mo kami, anong magiging tugon mo? Aminado naman po ako doon. Aha. Kasi po naano na din po sa po ng tropa po. So yan, nagkasala ka, inamin mo. Pero ano yung tingin mong hindi tama dito? Yung binagbog pa po ako nila sa loob mismo po ng barangay. Aminado ang pamilya ni Jasper na nagkamali ang binatilyo. Pero para sa kanila, Napatunayan ko naman po na may kasalanan po yung apo ko. Pero bakit po ganon na kailangan nilang bugbugin? Ano po naramdaman nyo noon? Puro ang sakit po, ang sakit. Kaya tinatanong ko sa kanya, sinong gumawa sa kanya noon? Bakit ganon? pero wait, there's more. Dahil si Jasper may isa pa raw na ibubunyag, wala man lang daw kasing tumulong sa kanya habang binabanatan siya sa loob ng barangay hall. Nangingi po ako ng tubig sa may isa pong babae na nandun po, naka-duty. Aha. Tapos po hindi po ako pinapansin. Agad sa akin, kinuha ko na lang po yung tubig na walang paalam sa kanya. Yung hininga mo ng tubig, sino yun? Naalala mo ba? Anong papel niya sa barangay? Bouncy po. Paano mo nalaman Bausi? Bausi, Violence Against Women and Children. Sa ano po, nandito Officer rin yun. po siya sa may desk officer po. May nakasulat dito? Apo. Makikita mo sa video, meron na ano doon. Meron daw siguro mga mabagal ang pagkaka-response ng aming tanod, pero nagkabiglaan na rin. Yung aggressiveness na rin siguro ng tatlo, pero ginawa naman ng action. Susunod! Ang ina ni Jasper, hindi napigilan ng emosyon nang makaharap ang mga nanakit sa kanyang anak. Dahil hindi ko katarungan yung ginawa niyo sa anak ko, pinagtulong-tulungan niyo. Dentistang hindi raw lisensyado, naging subject ng isang entrapment operation. Ito ay aming hinuhuli. Ako, dentist po ako. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Sa barangay hall ang takbo ng isang menor de edad na nasangkot sa rumble sa May Kawayan, Bulacan. Pero sa halip na mapakinggan at matugunan ang kanyang sumbong, sa loob pa siya mismo ng barangay hall nakatikim ng pambubugbog. Dahil sa sinapit ni Jasper, matinding trauma raw ang nararanasan niya ngayon. Napapanaginipan ko po yung pagbubugbog nila sa akin sa loob ng barangay. Samantala, nito lang Sabado, October 26, muling naganap sa barangay ang panig nila Jasper at ng grupo ng mga lalaking nanakit sa kanya. Hindi para mag-round 2 pero para idaan na sa proseso ang alitan. Ang ina ni Jasper hindi na napigilan ng emosyon at sinimula na ang harapan. Nakita niyo yung tura ng anak ko. Hindi niya naranasan sa amin to. Kahit sa tatay niya. Sana mag-iisip kayo. Ilang araw na to, 10 araw na hindi natutulog yung anak ko. Pasensya na po doon sa nangyari sa loob ng barangay. Pero ang totoo po, hindi po namin siya sinaktan sa labas ng barangay. Hindi po kayong dalawa. Aminado po ako, nasampal ko po siya. Kasi sobrang galit ko. Kasi munti ka na po kami tamaan ng malalaking bato eh. Ang lalaki niyo. Ano pinatunayan niyo sa sarili niyo? Matatapang kayo. Ngayon, labas niyo yung tapang niyo pag nagdimas na kayo ng rehas. Isa-isa ring tinanong ng resibo ang mga lalaking nahagip sa CCTV na nanakit kay Jasper. Dito, inilahad nila ang mga pangyayari bago sila magpang-abot ni Jasper. Noong una po, binabatol po nila yung tauhan po nung kumpare ko. Tapos sinawat po namin, nabol po namin. Mga 30 minutes after po, ayun na po, nagbababaan na po sila, sumisigaw na po, gumaganon po. Mga nakaubad pa po, mga nakatripe pa po yung mga mukha. Yun na po, pinagbabato na po kami. Pang-ilang beses? Pangalawang beses na po yun. Dagdag pa nila, tinamaan daw kasi ang bahay at sasakyan nila nang mambato ang mga kabataan na kasama ni Jasper. Yung pangalawang pagbabato po nila, ito na po, pinagtatamaan na po yung sakyan, yung mga gate po ng mga kapitbahay po ng tropa ko. At ang kanila pang depensa. Hindi po mangyayari yung kung pinagbawalan po sila ng mga guides na wag nang lumabas kasi may curfew na pinatutupad tayo. Kung dinisiplina po niyo yung mga apo niyo, dapat hindi po nasa labas yan, nasa bahay lang po yan. Pero habang humahaba ang naging usapan, naging matigas pa rin ang panig ng pamilya ni Jasper.
Pangungunahan ko na kayo. Gusto ko kayo talaga makulong. Pasensyahan talaga. Dahil hindi ko katarungan yung ginawa niyo sa anak ko. Pinagtulong-tulungan niyo. Ang mga lalaki, desidido ring magsampa ng reklamo laban kay Jasper. Naka-counter din po kami ng reklamo. Kasi hindi naman po kami inauna eh. Ayon sa kabilang partido, magsasampa rin daw sila ng damage to property at alarm and scandal laban kay Jasper. Pero oras na hindi magkasundo ang dalawang panig matapos ang mga pagdinig sa barangay, magsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang pamilya ni Jasper laban sa mga lalaki. Maaari silang makarap sa 3 buwan hanggang 3 taon na pagkakakulong. Kung walang pagkakasundong magaganap, bibigyan namin ng CFA to file action. So that will be regular filing. Umaasa rin ako na magkakaroon ng pagkakasundo later on. Sa sinapit ng biktimang si Jasper, malaking leksyon daw ang naging kapalit. Nagsisisila din po ako nun, hindi ko rin naman po ako kalain na ganun po talagang kalalabasan po nung ginawa namin yun. Kailanman, hindi maaaring isawalang bakalang anumang pamimerwisyo sa kapwa at maging ang dahas, lalong-lalo na sa menor de edad. Sinisiguro ng barangay na mas babantayan nila ang mga eskinita sa kanilang lugar nang maiwasan na raw ang ganitong gulo. Meron kami ordinansa rin tungkol sa curfew. Hinihigpit na namin ang curfew hours. Pero naghihigpit po kami dyan sa mga teenager na minor. Kahit bungi, mapapangiti kayo sa bagsak presyong dental services ng isang klinik sa Bulacan, pero baka lalong sumakit ang inyong bagang kapag nalaman nyo ang tooth ang truth. Naengganyo ang pasyente na si Christine, hindi niya tunay na pangalan sa mga bagsak presyong serbisyo ng isang dental clinic sa Bulacan. June 2024, nang mag-walk-in siya sa klinik ng dentistang nagpakilalang si Dr. Raquel Gutierrez para magpalinis at magpapasta ng kanyang ngipin. Meron kaming kakilala na nagpagawa din sa kanya. Tinry ko. Pagpasok pa lang daw sa klinik, agaw pansina ang naka-display na mga certificate ni doktora. Pero napaisip daw si Christine nang makitang iba-iba raw ang mga apelyidong nakasulat sa mga ito. Sa kagustuhan ni Christine na magkaroon ng bright and pearly white teeth, dekma na raw sa kanya ang napansin niyang mga alias ni doktora. Naisip ko during that time is baka naman may skills siya pero hindi rin naman pala, wala rin naman palang skills. Pero habang kinakalikot ang kanyang ngipin, napansin daw niyang si doktora nagmo-multitasking. Kasi habang ginagawa niya ako, pinipindot niya din yung cellphone niya. So, syempre yung gloves niya, pinapanghawak niya sa ngipin ko directly. Nang matapos ang cleaning session ni Christine, dito na raw siya inabutan ng resibo, pero Familiar kami sa legal document dahil sa sa work namin. Walang TIN number. lalo pang nagduda si Christine nang mapansing baku-baku raw ang inilapat na pasta sa kanyang mga ngipin. Bali, ito yung ngipin na ginawa niya. Tapos, so ito, kung makikita niyo po, di ba, parang may sira pa siya. Which is dapat wala na. Dito na siya nagpasyang dumulog sa Philippine Dental Association o PDA. Nakipag-ugnayan siya sa PDA National. Tapos from PDA National, binaba sa amin sa PDA Bulacan naman chapter para mag-investigate. Nang i-check ng PDA ang pangalan ni Doktora, napag-alaman na si Doktora Gutierrez hindi pala lisensyadong dentista. At dahil bawal na bawal po ang magpanggap bilang isang doktora, nag-set ng dental appointment ang PDA at CIDG Bulacan sa kanyang clinic. Nakuha kasi namin yung contact number nung clinic. Nagpa-schedule kami na magpapalinis ng ngipin. Within 2 to 3 days, sumagot siya. In-schedule niya lang kaming pupunta sa kanyang clinic. October 16, 2024, kasama ang resibo, nagtungo ang mga operatiba sa sinasabing clinic ni Doktora. Pagdating sa lugar, makikita ang isang babae sa tapat ng isang bakay na nagtuturo ng parking. Ayan na pala. Sige pa sa unahan daw, kuya. Pagpasok sa clinic, sinimula na niyang suriin ang kanyang patient for the day. Wala siyang kalam-alam na ang nakasalang niyang pasyente, operatiba na pala ng CIDG. Kaya po ang doktor, no? Si Dr. Raquel po, Confirmed, siya nga ang hinahanap na dentista. Ilang sandali pa, nagsimula na sa pagse-sales talk ng kanyang dental services si Doktora. Pero gusto mo, tapos dito sa lower, 6 bridge lang.
Yung jacket din, fixed din, parang ganito. Bali, 1, 2, 3. Magkano po kaya yun? 7,000 isa. Ng fixed range? Ng isang piraso. Sa iba, 10,000 yan. Nang matapos ng subject ang cleaning, inabot na ng operatiba ang bayad na 500 pesos. Hudyat ang mga taga-CIDG para arestuhin siya. Mga pulis po kami ha, taga-CIDG po kami. Reklamo lang po. Ito ay aming hinuhuli. Bakit? Sa illegal practice of dentistry. Kami taga si IDG. Ako, dentist po ako. Si Doktora hindi na ubusan ng depensa. May lisensya po ba kayo, Doc? Ako. Ano po lisensya niyo? Ayan po. Meron na. Doc, may lisensya daw eh. Ma'am, may license po ba kayo? Ako, yung PU license. Pwede po ba makita ma'am yung license niya? Akuha niyo na lang, ma'am. Eh, nakasusi yung kwarto ko. Meron o wala, Doktora? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako. Willing akong mag-ano. Kung ako illegal talaga ako, pwede sumama sa inyo, ikulong niyo ako. Walang problema. Tama po ba? Naka-name po siya kay Pero si Doktora wala na yatang masabi at napaupo na lang. Okay, aminin ko. I will tell you the truth na. Ako po ay nag-board exam. Ang naipasa ko lang po ay yung practical. Napag-alaman din ng PDA ang misteryo sa likod ng magkakaibang apelyido na ginagamit ni Doktora. Ano po talaga ang pangalan niyo po? Raquel Gutierrez. Gutierrez. 500 pesos. Yung Gutierrez po, Yun po apelyido yung- ng mister niya. Hindi, yun po yung apelido ko nung graduate ako. Ano po? Eh yung tahonera po, sino po? Kasi ba? po yung Jacinto, pangalawang asawa ko na po, yung Jacinto namatay sa Saudi. Okay. Pangalawang asawa ko na po itong darating taon nila. Kasama ang mga sinasabing certificates ni Doktora. Kinumpiska ng mga otoridad ang mga dental equipment na ginagamit ni Doktora. Kayo po ay aming hinuhuli sa kasong illegal practice of dentistry. Matapos pasakan ng kanyang mga karapatan, si Doc mukhang may biglang realization pa. Nasaan ko na po yan, willing nga akong magpakulong para ako'y makapag-diet. At ang mga papromo ni Doktora, birthday blowout pa. Kasi ang purpose ko, makatulong ako sa kapwa ko. Kasi ang mahal ng dentistry ngayon, di ba? Kaya nga, dahil hindi ba sabi ko may promo ko, kasi birthday ko, pasasalamat yun ni Lord sa binigay sa aking buhay. Habang nasa biyahe, Ilang taon ka na po na Sa Saudi nga ako. Dito. Dito po Dito, sa Pilipinas. mga 5 years. Siyempre, alam ko nga namang illegal ako. Dahil nga siguro, by, tawag dito, yung by words, nalaman nila, ay magaling yung dentista na yun. Tapos, mura pa ang singil, mabait pa. Ganun kasi ang comment nila eh. hala, pwede ba yun? Mag-practice dahil sa good reviews kahit na walang lisensya? Kailangan po talaga ng lisensya. Oh, alam ko naman po yun. Alam ko naman. Kasi, biro mo, 6 na taon ako nag-aral. Dahil lang sa board exam na yan. Kaya nga nag-abroad ako. Dahil nga hindi ako nakapasa ng... Ang hindi ko lang naipasa yung theoretical. Naipasa ko yung practical. Yung ito, yung tinatrabaho ko. Pag, hindi. Nag-Saudi na nga ako kasi nga po mahirap lang kami. Pwedeng mag-retake. Hindi nga ako kasi nga wala nga kaming pera. Yung pagdating niyo po rito. Ang tagal na nun. Kasi tapos ang retake pa, iulitin lahat. Wala na akong maisasagot anong babagsak. At speaking of time, time's up na sa inyong pagiging lisensyadong dentista kuno. Nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Alam niyo po ba na makukulit kayo? Actually, inaasahan ko na yan. Buhat nung pinasok ko yung pagmamalpractice, talagang nakahanda na yung loob ko na darating ang araw na may magsusumbong kasi nadyan yung inggit sa ating mga tao, yung crab mentality. Ayon sa kanya, isang malaking kahiyan daw sa kanyang pamilyang sinuportahan ang kanyang pag-aaral oras na malaman nilang hindi siya nakapasa ng licensure exam. Actually, sa pamilya ko, walang nakakalam kahit si Kogawad. Hindi niya alam na ako pala isang peking dentista. Pinagtapos ako nung kapatid ko. Yung kapatid ko, pumasok na katulong sa tiyahin ko para makapag-aaral kami. Hindi ako masaya kasi gusto ko talagang nagbe-member ng PDA, ng ganyan. Pangarap ko yan eh. Kaya nga lang talaga, hindi talaga sinuwerte. October 19, 2024, pansamantalang nakapagpiyansa si Raquel pero patuloy pa rin gugulong ang kaso laban sa kanya. Kung sakaling mapatutunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng hanggang 2 taon. Kasama ang resibo. Muli namang binalikan ng Philippine Dental Association o PDA Bulacan ang klinik ni Doktora para masigurong nananatili itong sarado. Mula ho rito sa labasan,
Doktor, tama ho ba? Hindi masyado tanaw mula ho rito sa ating kinalalagyan yung klinika? Ito, medyo. Ito ho mismo? Yung pintuan na maliit na yan. Nung binerify nyo, siya ba yung nag-ooperate pa? Hindi na po. Hindi na ho nag-ooperate. Minabuti rin ng resibo na makuha ng panayam ang isang niyang kamag-anak na isang lisensyadong dentista. Ayon sa investigasyon ng PDA, nagpapasa raw si Raquel ng mga pasyente sa kanya. Doktora, kilala niyo po ba itong nagpapakilalang dentista na tumutugon ho sa pangalang Binibining Raquel Gutierrez? Bali, ano po siya, pisang buo ng tatay ko. Doktora, bakit niya kaya pinasok yung ganitong hanap buhay? Siguro po, dahil sa pangangailangan din, dahil may mga anak na nag-aaral. Nag-aaral naman siya, nakatapos naman po siya ng dentistry. Opo. So yun nga lang, siya nakapasa sa board exam. Sa totoo lang po, ang alam ko, lisensyado siya. Hindi ko alam na underboard pala siya. Hindi siya nakapasa pala. Hindi maling sundin ang payo na follow your dreams. Pero ibang usapan na yan, oras na may panlilinlang at pagpapanggap ng nagaganap. Lalo na't kung kalusugan at kapakanan na ng mga taong nagtitiwala sa iyong kakayahan ang nakasalalay. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.